Hello mga idol! Bago tayo magpatuloy sa kwento ay mag-shoutout muna tayo. Shoutout po sa iyo Idol DJ Simakon at kay Sheila na miss na ni Idol. Shoutout po sa iyo Idol Babe Lai Blanco at sa Blanco family ng Quezon City at pati na rin sa San Juan, Batangas. Shoutout po sa iyo Idol Jason Del Lova at pati na rin kay Miss Jennifer Besana Yobit ng Rojas City, Capiz. Shoutout po sa iyo Idol Edwin Brabanti ng Mariveles, Bataan. Shoutout po sa iyo Idol Rems Pag-ala. Shoutout po sa iyo Idol Jumar na pinakagwapo sa buong mundo. Shoutout po sa iyo Idol Anemi Gungob. Shoutout po sa iyo Idol Chris Amba ng Butuan City. Shoutout po sa iyo Idol Ezekiel Sanchez ng Saudi Arabia. Shoutout po sa iyo Idol Aurora Francisco at pati sa asawa mo na si Mark Louis Francisco ng Francisco, Quezon. Shoutout po sa iyo Idol Hissan De Locadir. Shoutout po sa iyo Idol Roderick Javier ng Cabanatuan City, Nueva Ecija. Shoutout po sa iyo Idol Jelito Sason. Shoutout po sa iyo Idol Mau Mau at sa misis mo na si Mar Oha Sandigan. Shoutout po sa iyo Boss General Cabs. Shoutout po sa iyo Idol Ahmed ng Taipa, Macau. Shoutout po sa iyo Idol Rainiel Servidad. Shoutout po sa iyo Idol Romnick Bantillo ng President Rojas Capiz, Barangay Ibaca Zone 1A. Shoutout po sa iyo Idol Alvin Puyat. Shoutout po sa iyo Idol Paul John TV at kay LJ Tolangan Gerang. Shoutout po sa iyo Idol Jason Bacalio. Shoutout po sa iyo Idol Harold pati na rin kay Tita Selly at Tito Justin Negoy ng Santa Maria Hermosa, Bataan. Shoutout po sa iyo Idol Raikon. At shoutout po sa iyo Idol Christian Paborada. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta mga idol. Sa pagpapatuloy, nagpatuloy ang palitan ng atake ng dalawa. Sa isip-isip ni Yuseong na ang espada na gamit niya ay gawa sa Eternal Cold Iron kung saan ito ang pinakamalakas na materyales sa bansang Junguan. Subalit hindi man lang nito magawang masira ang damit na gamit ni Yoshiki Tenoka. Makikita natin na naghahanda si Yoshiki Tenoka ng isang atake, at agara na nilunsad niya ito, na nagawa naman ni Yuseong Maarang gamit ang dalawang espada niya ng sabay, hanggang sa nagpatuloy lang ang dalawa sa palitan ng mga pag-atake. Makikita natin si Yoshiki Tenoka ay may konting daplis lang sa mukha nito habang ang katawan niya ay walang sugat dahil sa damit na suot nito, samantalang ang ating bida naman ay napakaraming sugat na ang natamo sa buong katawan niya. Naiinis na lang ang ating bida sapagkat ang isang espada ni Yoshiki Tenoka ay nagagawang madepensahan ang apat na espada niya, at ang masama pa dito ay siya lang ang nakakatanggap ng sugat sa palitan nila, samantalang si Yoshiki Tenoka naman ay hindi napipinsala kumpara sa natatamo niya. Napapaisip na lang si Yuseong kung anong klaseng damit ang meron ito. Sa kabilang banda ay binitawan ni Nakamura ang sirang espada niya, at habang pinupulot ang isa pang espada ay sinabi nito na kung sa tingin ba ng impostor ni Yuseong na ang pagpigil sa kanya dito ay makakatulong para kay Yuseong na matalo ang kapatid niyang si Yoshiki Tenoka. Masyadong hanggal ang iniisip nito. Kapag walang sino man ang pwedeng pumihil kay Yoshiki Tenoka, sigurado siyang paghihiwa-hiwain nito si Yuseong at pagpipire-pirasuhin ito na parang isang karne. Tinignan naman ng impostor ni Yuseong ang nagaganap na laban nila Yuseong at Tenoka. Nakangiti ito na sinabi na masyadong minamaliit pere ni Nakamura si Yuseong pagkatapos ng mga ginawa nito sa kanya. Sinabi ni Nakamura na dahil sa labanan nila ni Yuseong ay mas naintindihan niya ang kakayahan na meron ito. Kaya dahil doon ay sigurado siyang hindi matatalo ni Yuseong ang kapatid niya sapagkat napakalayo ng lakas at kakayahan nito. Pinulot pa ni Nakamura ang isa pang espada sa sahig, at habang naghahanda sa laban ay sinabi nito na hinding-hindi din siya matatalo ng impostor ni Yuseong. Kaya ginamit na nito ang Soaring Twin Lightning Style, Thunder Flash, na nagawa naman maarang ng impostor ni Yuseong ang pag-atake na ito. Sinabi nito na ang mga tulad nila Nakamura ay ang lahat ay palagi nilang minamaliit ang kakayahan na meron ng idol niyang si Yuseong kapag una nila itong makita. Si Yuseong ay ipinanganak sa dumi, ang kanyang ama ay isang palaboy, siya ay isang hamak na tao na walang talento o kapangyarihan. Ngunit sa kabila ng walang anumang talento, tinalo niya ang isang henyo pagkatapos ng isa pa, na nagpapakita sa lahat ng isang bagong landas para sa mga tulad niya.
Si Yuseong ay higit na bayani kaysa sa Panginoon nila Nikamura na walang ginawa kundi ang manggulo at pumatay ng mga inosenteng tao. Napatahimik si Nikamura sa mga pinagsasabi nito. Nakangiti na sinabi ni Nikamura na marami pa itong pinagsasabi, ang gusto lang naman nito ay ang mapabilang sa grupo ni Yuseong. Kaya wag na itong mag-alala pa, sapagkat sisiguraduhin niya na ipapadala niya rin ito sa libingan kasama si Yuseong. Seryosong sinabi ng impostor ni Yuseong na hindi pera ni Nikamura na iintindihan ang lahat. Nagulat naman si Nikamura sa mabilis na paglapit ng impostor ni Yuseong sa kanya. Sa isip-isip niya kung paanong nagawa nito na makapasok sa depensa niya at makalapit sa kanya. Pasiga na sinabi ng impostor ni Yuseong na marami ng mas malalakas na kalaban kaysa kay Yuseong ang tinalo nito, at ito ay ang resulta ng isang bagay na hindi maiintindihan ng mga mandar ambong na tulad nila Nikamura, na bahala naman ng husto si Nikamura, hindi niya alam kung ano ang binabalak nitong gawin. Direkta naman na tumama ang headbutt ng impostor ni Yuseong kay Nikamura, at sinabi nito na ito na ang ibig niyang ipahiwatig ay ang resulta ng nakakabaliw na dami ng pagsisikap na paulit-ulit ni Yuseong na ginagawa sa pagsasanay. Naramdaman naman ni Nikamura ang sakit ng atake ng impostor ni Yuseong. Makikita natin na matutumba na ito dahil sa lakas ng headbutt sa kanya hanggang sa tuluyan na itong bumagsak sa sahig. Sa isip-isip ng impostor ni Yuseong na alam niya ang patungkol doon sa kakayahan na meron si Yuseong, dahil si Yuseong ang naging idol niya at ang lubos na hinahangaan niya, kaya nagsusumikap na din siya ng ilang libong beses na higit pa kaysa sa ibang mandirigma tulad ng ginagawa ni Yuseong, at pasiga na sinabi nito na siya si Hongyi. Walang makakatalo sa kanya pagdating sa pagsusumikap. Agara naman na sinaksak ni Manong si Nikamura sa tiyan. Dismayado na sinabi ni Manong na kapag ang kalaban ay napabagsak na, dapat ay mabilis na tapusin na niya ito. Napansin naman nila Yuseong na natapos na ang laban sa kabilang barko. Pinagpapawisan naman si Yoshiki Tenoka nang makita na natalo si Nikamura. Sa isip-isip ni Yuseong na ito ang unang beses na narinig niya ang pangalan na si Hongyi. Kaya napapangiti na lang siya sapagkat malayo na talaga ang nagawa ng pagsusumikap niya, sapagkat ngayon ay may umiidolo na sa kanya, kaya kailangan niya pa magsumikap ng husto sapagkat marami nang sumusunod sa landas ng tinatahak niya. Napapasigaw naman sa saya si Hongyi sapagkat ito ang unang beses na nanalo siya sa laban. Sinabi naman ni Manong na sinabihan na niya ito na huwag magbababa ng depensa. Tinignan ni Yuseong ang sudden mission niya at isa na lang ang dapat na talunin, at ang tao na ito ay walang iba kundi si Yoshiki Tenoka. Sa isip-isip ni Yuseong na masyado itong malakas para sa isang pirata lamang, subalit pagdating sa lakas at stamina ay malayo ito kaysa sa kanya. Sa ngayon ay nakikita na niya ang pagbagal at paghina nito kaysa noong umpisa ng laban nila. Habang humihingal ay minumura ni Yoshiki Tenoka si Yuseong. Para kay Yuseong ang tunggalian ay labanan ng kakayahan laban sa kakayahan ng bawat isa, subalit sa huli ay ito ay labanan ng dalawang individual at ang mas malakas at maaaring tumagal ng mas matagal ay sa huli ay siyang mananalo. Napansin din ni Yuseong na mas lumalayo na ang pinagtatalsikan nito kapag nagsasalpukan ng mga pag-atake nila na nagpapakita lang na humihina na ito, habang si Yoshiki Tenoka ay nauubusan na ng lakas dahil sa pagod. Si Yuseong naman ay mayroong halos walang katapusang stamina. Kapag lumalaban siya, mas nakikita niya ang epekto ng lahat ng pagsusumikap na ginawa niya. Ginamit na ni Yuseong ang 10-weapon demon style, 1 long, 6 short, septuple weapon art, 3rd stance, 7 sanga ang nagngangalit bilang 7 talon, 7 rivers 7 falls, na direktang tumama kay Yoshiki Tenoka, at sa sobrang lakas ng atake na ito ay makikita natin ang pagsuka ng dugo ni Yoshiki Tenoka. Gayunpaman ay naghahanda pa rin si Yoshiki Tenoka para mag-counter-attack kahit na patuloy siyang tinatamaan ng atake ni Yuseong. Nabahala naman si Yuseong nang makita ito. Makikita natin ang malakas na pag-atake na pinapakawala ni Yoshiki Tenoka. Kahit na patuloy siyang tinatamaan ng mga pag-atake ni Yuseong ay pinipilit niya pa rin na sumugod hanggang sa matagumpay na nakapag-counter-attack ito.
na makikita natin ang malaking pinsala na natamo ni Yoseong dito. Hindi makapaniwala si Yoseong sa desperasyon na pinapakita ni Yoshiki Tenoka. Kung mas malalim pa ng konti ang natamo niya sigurado ay ikamamatay niya ito, wala na rin itong pakialam sa sarili niyang kaligtasan para lamang patayin siya nito, walang sinuman sa nakaraan niyang buhay ang nakaharap niya ng ganito kung saan ay handa itong mamatay para lamang mapatay din siya, o kaya baka masyado na din siyang naging kampante tulad ng mga prinsipe ng mga maharlikang sekta tulad nila Jeum Namgung at Chorangyong. Kaya hindi niya hahayaan na mangyari ito, hinding-hindi siya magpapatalo, napapasigaw na lang si Yoshiki Tenoka at minumura nito si Yoseong. Hanggang sa magsalpukan ng sandata nito, at ginamit ni Yoseong ang septuple weapon art 6 stance at nag-activate ang airborne, na kinabahala naman ang husto ni Yoshiki Tenoka, sapagkat ginamit ni Yoseong ang 7-gun, giant mythical fish, umakyat sa langit para maging mga dragon, rising 7-gun strike, na makikita natin na parang nagmistulang mga malalaking isda ang pag-atake ni Yoseong, na para bang isa na itong dragon dahil sa laki nito, na kinabahala naman ni Yoshiki Tenoka sapagkat sa lakas ng atake na ito ay napalipad siya ng husto sa langit, naghanda na ulit si Yoseong ng isa pang pag-atake, at ginamit niya ang deranged squirrel turn 7 wheels, 7-fold wheels of the mud shadow tail, at sa lakas ng pag-atake ni Yoseong ay hindi na lang makapaniwala sila Manong at si Hongyi. Makikita natin ang sobrang lakas ng pag-atake ni Yoseong na kinawasak ng barko na kinatatayuan nila, napapabuntong hininga na lang si Giho habang nakikita ito, sa isip-isip niya na mukhang mas lalo na naman na lumakas si Yoseong kaysa sa huling labanan nila, kahit na ang mga bodyguard ni Lady Yun ay hindi na lang makapaniwala sa pinakitang atake ni Yoseong, napapangiti na lang ang ating bida sa nakikita niya, sapagkat hanggang ngayon ay buhay pa rin si Yoshiki Tenoka, sa isip-isip ni Yoseong na nakakahiya naman kung tatapusin niya agad ito kaya hinahanap na niya si Yoshiki Tenoka kung nasaan na ito, hanggang sa nakita niya ito na mabilis na lumalangoy palayo, hindi na lang makapaniwala si Yoseong sapagkat kanina lang ay nakikipaglaban ito sa kanya habang nakataya ang mga buhay nila. Subalit ngayon naman ay mabilis na itong tumatakas na parang duwag, kaya mabilis na din si Yoseong na tumalon sa tubig para habulin ito, na kinainis naman ni Yoshiki Tenoka at sinasabihan niya si Yoseong na lumayo ito sa kanya, habang tinitignan ang sudden mission niya, ay nababahala si Yoseong sapagkat kapag hindi niya mahabol si Yoshiki Tenoka at tuluyan ng makatakas sa kanya ay 3 araw siyang makakatulog lang dahil sa parusa na matatamaw niya, lumabas ang notification na nag-improve pa ang level ng paglangoy nito. Nag-level up ang kakayahan niya sa paglangoy at ngayon ay level 7 na. Ang kakayahan na ni Yoseong sa paglangoy ay kasing bilis na ng mga reserve Olympic swimmer. Sa isip-isip ni Yoseong ay wala siya ideya kung ano ang reserve Olympic swimmer, subalit si Yoshiki ay mas mabilis pa kaysa sa reserve Olympic swimmer sapagkat hindi niya ito mahabol o makalapit man lang dito. Napansin ni Yoseong ang isang bagay na nasa unahan niya base sa mapa niya at ito ay nabibilang sa party niya. Kaya nagtataka si Yoseong kung sino ito sapagkat si Giho ay nasa likod niya at sa ngayon ay nasa barko pa din ito. Nagdadalawang isip si Yoseong na kung si Soso ito sapagkat nasa Anhui province pa rin sila at malayo pa sila sa Zhejiang. Nagtataka naman si Yoshiki Tenoka kung anong mabilis na bagay ang lumalapit sa kanya na nasa unahan niya. Mabilis naman na nawala ito, hanggang sa bigla na lang naputol ang ulo ni Yoshiki Tenoka, at habang bumabagsak ang ulo nito ay nagtataka na lang siya kung anong nangyari. Lumabas ang notification na nakumpleto na ni Yoseong ang mission, natanggap na din niya ang reward na Phantom Serpent Tunic. Makikita natin si Soso na nahawakan na ulit ang sandata niya, at magaan itong naglalakad sa tubig. Napamulat naman si Yoseong at tinignan niya kung anong nangyayari, hanggang sa makita na niya si Soso. Nakangiti naman si Soso habang kinakamusta si Yoseong. Sinabi pa nito na buti na lang ay hindi siya masyadong nahuli sa pagdating, samantalang si Yoseong naman ay nagulat sapagkat mukhang ibang langit ang nakikita nito. Sa wakas ay ang 1st Division Team 13 ay kumpleto ng magkakasama. Sa kabilang banda sa lugar ng Senado, napapabuntong hininga na lang ang leader ng Senado. Sinabi nito na mukhang natalo ang matandang monghe na tulad niya.
Tumatawa naman si Chancellor Bongnam habang sinasabi na hindi na niya matandaan pa kung kailan yung huling pagkakapanalo niya dito, subalit ang pagkakapanalo sa larong Go ay isang maliit na bagay. Napapatahimik na lang ang leader ng Senado sa narinig niya. Bigla naman dumating ang isang miyembro ng Shadow Hand at tinawag nito ang leader ng Senado. Sinabi nito na si Yoshiki Tanaka at ang mga tauhan nito ay nilipol ng Team 13 sa lugar ng Onwi. Tumatawa naman na sinabi ni Chancellor Bongnam na tulad ng sinabi niya, si Yuseong ay ganap na may kakayahang gumawa ng isang bagay na tulad nito, at sinabi pa ng miyembro ng Shadow Hand na may isang bagay pa siya na sasabihin, subalit makikita natin na tahimik lang ang miyembro ng Shadow Hand. Napansin naman ni Chancellor Bongnam ito at napagtanto niyang gumamit ito ng telepathy para kausapin ang leader ng Senado patungkol doon. Sinabi ng leader ng Senado na naiintindihan na niya. Ayon pa dito na tama si Chancellor Bongnam na hindi mahalaga kung sino ang manalo sa larong Go, ang mas importante ay kung paano ito ginagawa ng isang disipulo. Sa kabilang banda, habang si Yuseong at ang kanyang team ay nakikipaglaban sa ilog, samantalang sa bundok ng Zhejiang ay pinag-utos ni Minister Sanggay Song na hindi naman kailangan na hulihin ang mga ito ng buhay kaya kailangan ng mga ito na patayin ang lahat ng ito, at huwag mag-iiwan na kahit isang insekto ng buhay. Sa lugar ng bundok Mogen, ang lokasyon ng daungan ng Mogen, isa sa mga pinaka hindi mapapasok basta-basta na kuta sa bundok. Sa sandaling ito, pinalibutan ito ng hukbo ng gobyerno at nagpakawala ng tadong opens iba sa kutan ng kalaban. Makikita natin ang pagputol sa ulo ng isang bandido, at ang taong gumawa pala nito ay walang iba kundi ang pinakakupal na si Taegi Jong. Nagulat naman ang mga bandido nang makita ang pagdating ng mga disipulo ng First Division. Sinabi ng mga ito na dumating na ang mga Little Demons, kung saan ang tawag ng mga bandido sa mga disipulo ng First Division na dumarating para sa field assignment ay ang mga Little Demons. Bagamat kakaunti ang kanilang bilang, nagsasanay na sila sa advanced martial arts mula pa noong sila ay maliit pa lang. Kahit na gaano pa kadami ang mga bandido ay madali lang para sa kanila ang ubusin ang mga ito. Ginamit ng kupal na si Taegi Jong ang Golden Flight, at mabilis nitong pinaghihiwa ang mga bandido. Sinabi ni kupal na Taegi Jong na hindi niya naiintindihan ang nangyayari. Ang rason kaya siya pumunta ng Zhejiang ay para ubusin ng Eastern Islanders. Kaya naiinis si kupal na Taegi Jong kung bakit siya nandirito para lamang patayin ang mga basurang mga bandido na ito. Si Taegi Jong ay nabibilang sa Team 6, biglang dumating si Jong Myung, at malakas nitong inatake ang isang bandido na dapat ay aatake kay kupal na Taegi Jong sa likod. Sinabi ni Jong Myung na kung gusto nitong linisin ang karagatan, hindi ba dapat ay simulan muna nito sa paglilinis sa mga bandido sa kabundukan. Sinabi naman ni kupal na Taegi Jong na para sa kanya na dapat ang gumagawa ng mga ito ay ang mga hukbo ng sundalo ng gobyerno. Ayon naman kay Jong Myung na siguro ay ang gusto ng minister ay ang maiwasan ng maraming masawi sa hukbo ng gobyerno. Napatahimik naman si Taegi Jong dito, at sinabi nito na ang isa sa kanila ay sapat na para sa mga mahihinang bandido na ito, at ang mga bandido na ito ay nawalan na ng pag-asa para lumaban pa dahil sa kasama nilang mandirigma. Ang ginagawa lang naman nila ngayon ay ang ubusin ang mga tira-tirang mga bandido na dinaanan nito. Sa kabilang banda ay makikita natin si Gokwon na isa sa mga Prime Evil Incarnate ay patuloy na inaatake ang mga bandido. Hindi na lang makapaniwala ang mga bandido sa lakas na pinapakita ni Gokwon. Kinuha ni Gokwon ang isang pirasong karne sa lamesa, at tinanong ng leader ng Mogen Fort na si Gak Hong Mok na kung isa ba talagang monghe si Gokwon. Habang kinakain ng karne, ay sinabi nito na marahil na isa siyang monghe. Si Gokwon ang kapitan ng Team 6. Sinabi ng leader ng Mogen Fort na kung isa itong monghe ay bakit ito masyadong malupit at walang awa sa pagpatay sa mga tauhan niya at bakit din ito kumakain ng karne. Ayon naman kay Gokwon na ang pagkaalipin at pagpapalaya ay umiiral lamang sa isip. Kapag ang isip ay nakakamit ng kaliwanagan, makikita natin na may isang bandido na biglang umatake kay Gokwon sa likod. Sinabi ng bandido na ito na mamatay na si Gokwon ngayon, subalit nagawa naman ni Gokwon na maiwas ang ulo niya kaya sa katawan na lang ni Gokwon tumama ang pag-atake ng bandido. Sinundan pa ng bandido ng isa pang pag-atake gamit ang isang punyal, at agaran niyang tinusok ito sa katawan ni Gokwon.
sinabi ng bandido na ito sa leader nila na nagawa na niyang patayin ang halimaw na monghe, kaya samahan na siya nito na linisin ang iba pang mga little demons na sumugod sa kuta nila. Nagulat naman ang leader ng bandido sa nakikita niya, sinabi nito na hindi pa patay ang halimaw na monghe. Nagulat naman ang bandido sa sinabi ng leader nila, hindi siya makapaniwala nang makitang nabali ang punyal na panang-atake niya. Pinagpapawisan na lang ang bandido nang makitang pati ang mace na pananghampas niya ay nadodge. Agara naman na sinakal ni Gukwon ang bandido, at sa sobrang lakas ng pagkakasakal nito ay bumubula na ang bibig ng bandido, at tuluyan ng pinatay ni Gukwon ang bandido. Sa isip-isip ng leader ng bandido na ang mandirigma na ito ay ang nagtataglay ng Diamond Body, kaya ang lahat ng pag-atake nila ay walang kwenta para dito. Naririnig niya lang ang patungkol sa Diamond Body ngunit hindi niya inaasahan na ganito pala ito kalakas. Tinanong ng leader ng bandido na kung dating monghe na lang ba si Gukwon. Ayon naman kay Gukwon na nagkakamali ito. Tinanong naman ng leader ng bandido na kung ganoon ay bakit ito nag-enjoy sa pagkain ng karne at pag-inom ng alak. Sinabi naman ni Gukwon na ang kaluluwa niya ay isa pa din na Buddhist, ngunit ang kanyang katawan ay isang halimaw. Nabahala naman ang leader ng bandido nang makitang nakadikit na sa kaan niya ang kamao ni Gukwon. Habang tumutulo ang sipon nito ay nagmamakaawa ito na hayaan siyang mabuhay, subalit ang tinugon lang ni Gukwon dito ay ang Amataba Buddha at agara na niyang pinaslang ang leader ng bandido. Habang nakaupo ay napapakanta na lang si Gukwon, sinabi nito na sa wakas ay dumating na din ang mga ito. May mensahe dito na para sa lahat ng disipulo ng First Division na lumahok sa field assignment. Sa ngayon ay dapat magkaroon ng 3 tao kada team bawat field assignment. May 13 teams ngayon na nasa Zhejiang, kaya nasa 39 ngayon na disipulo ang nandirito. Ngunit magkakaroon na sila ng 20 grupo, na kung saan ay tumataas ng husto ang bilang ng mga disipulo sa 80. Sinabi naman ni Taegijong na mayroon na silang sapat na tao dito, hindi na lang siya makapaniwala na nagpadala pa ito ng maraming tao para lamang sa reinforcement, kahit nga ang isa sa kanila ay kaya nang ubusin ang lahat ng bandido dito sa bundok na ito. Sinabi naman ni Jong Myung na dapat ay nasa 60 na tao lang sila kung nasa 20 na teams ang meron sila. Kaya bakit sinabi nito na 80 na tao? Pinaliwanag naman ni Gukwon na magdadagdagan ng isang tao kada team kaya bawat team ay binubuo na ng 4 na tao. Sinabi ni Taegijong na kung gaano ba kadami ang mga pirata na manggagaling sa Eastern Islands. Naiinis na lang ito sapagkat mahihirapan siya nitong makakuha ng atensyon at sumikat sa dami ng grupo at disipulo ng First Division. Sinabi naman ni Gukwon na kailangan na lang nila maghintay at tignan kung gaano ba karami ang kalaban nila. Tinanong naman ni Jong Myung kung sino ang disipulo na sasali sa grupo nila. Ayon naman kay Gukwon na ang disipulo na magiging bahagi ng grupo nila ay siguradong kakilala ng mga ito. Ang taong ito ay isa sa pinakasikat na mandirigma ngayon sa bansang Junguan, at saka ang mandirigma na ito ay ang dating kaklase ni Jong Myung, walang iba kundi si Chorang Yung ng Mount Wasek. Sa kabilang banda sa lugar ng pinagsasanayan ni Chorang Yung, sa sobrang lakas ng aura na pinapakawalan nito ay nanginginig na lang ang buong kabundukan na kinatatayuan ng bahay na kinaroroonan ni Chorang Yung.